Ako si Mang Rolly, jeepney driver ng 10 taon. Dati akala ko ang AI para lang sa mayaman. Pero nang mapakinggan ko ang AI Talks, naintindihan kong para rin pala sa aming mga simpleng tao. Lahat may boses, Mang Rolly. Tinuruan kami ng AI Talks kung paano gamitin ang AI para sa online orders. Ngayon, may mga suki na ako sa Facebook. Sabi ni Voice Master, ang boses ng masa ay boses ng pagbabago. Voice Master, kahit labandera, pwedeng maging AI creator. Kaya ngayon, tinuturuan ko na ang mga anak ko gumamit ng ChatGPT para sa assignments nila. Dati laro lang ng bola. Natuto kami sa AI Talks na pwedeng gamitin ng AI bilang katuwang sa pagtuturo, hindi kapalit ng guro. Ngayon alam ko kung kailan uulan o tatamnan. AI na mismo ang tumutulong sa bukid. Salamat sa AI Talks, natuto akong magtiwala sa bagong teknolohiya. Dahil sa The AI Talks with the Voice Master, natutunan naming gamitin ang AI hindi para palitan kami, kundi para tulungan kaming umangat. Ako si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master ng Pilipinas. Sama-sama tayo matuto! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello! Great day, mabuhay! Isa na namang mapagsala at mapagpalayang umaga sa inyo ng Sabado, mga ka-AI, mga authentic innovators. Welcome sa AI Talks with the Voice Master. Ang show kung saan pinag-uusapan natin ang AI hindi lang pangtakot, kundi pangtulong, pangangat at pangtao. Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master. At ito po ang episode 24. Ang last episode natin for season 2. Grabe, ang bilis ng panahon. Naka 24 episodes na tayo. Actually, 25 to, pero ang bilis talaga ng panahon. Mag-ano na tayo, matatapos na yung ating season 2. Okay? So, ano ba mga nangyari simula nung August? Napakarami na. At napakaganda talaga ng AI Talks kasi dito lang nyo nalalaman kung ano talaga ang totoong nangyayari sa mundo ng artificial intelligence. Okay, at ang topic natin ngayon ay abangan mamaya. This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Ayan! Ang topic natin ngayon ay sakto sa panahon. AI at leadership. Wow! Paano mamuno o mag-lead sa panahon ng AI na nasa tabi mo lang? Okay, now, usapan totoo tayo ha. Ganito kasi yan. Noon, pag narinig mo ang AI, parang bang pang Silicon Valley lang no? Pang scientist. Pang pelikula, parang Skynet. Terminator, parang ganun, no? Pero ngayon, mga ka-AI, nasa buhay na natin to. Diba? Saan-saan ba yan? Nasa phone mo, nasa email mo, nasa meeting mo, nasa caption mo, nasa script mo, nasa mga editing mo, nasa workflow mo, at
Araw-araw nang ginawa ng Diyos, no? Pansin mo, AI na yung pinag-uusapan ng lahat. Pati sa news, dati hindi yan pinapansin. Tayo lang ang talagang nauna dyan. At kung leader ka, manager ka, business owner ka, teacher ka, head ka ng team, hindi mo na pwedeng i-treat ang AI na para bang optional lang. Kasi alam nyo ang totoo, managers who use AI will outpace managers who don't. Kaya maraming takot sa AI, no? Kasi alam nila mawawalan sila ng trabaho kung hindi sila gagamit. Hindi dahil mas magaling sila bilang tao. Kung hindi, dahil mas mabilis silang kumilos. Mas mabilis mag-test. Mas mabilis mag-adjust. Ayan. Ano ba yon, Voice Master? Kasi ganito, parang ganito yan eh. Kung may dalawang tao na parehong marunong mag-drive, yung isa manual, yung isa automatic, syempre parehong makakarating. Tama, oo, di ba? Pero yung may automatic, mas relax. Mas less pagod. Mas less mental load. Kaya mas kaya niyang mag-focus sa road. Di ba? Marunong din naman akong mag-drive ng manual, pero kung tatanungin mo, ayoko, masyadong maraming trabaho meron. Di ba? Ganun din kasi yung AI. Hindi ito pumalit sa driver. Ikaw pa rin naman yung driver, di ba? Pero tinatanggal niya yung unnecessary na bigat para makafocus ka saan? Siyempre, sa direction. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung natutunan ko sa sarili kong experience. Kasi galing ako sa mundo ng voice acting, dubbing, training, production, years of building systems. Tulad ngayon, alam nyo ba, ako ang gumagawa ng mga sikat na mga anime ngayon. Kasi ako yung bumuhay ngayon. Patay na kasi yung anime Tagalog dubbing. Alam nyo ba yon? Simula nung nawala yung Hero TV, nawala na ng mga anime dubbing. At ngayon, after 10 years, binubuhay ko siya with Aniwan Philippines. So ang una kong ginawa 2 years ago na yon. Kaiju number 8. Hindi nyo alam kung sino ako doon. Tagal na natin nagkukwentuhan dito, pero ngayon nyo lang nalaman at malalaman na ako pala ang boses sa likod ni Kafka Hibino. Ako si Kafka Hibino ng Kaiju number 8. O, di ba? O, nanonood ba kayo nun? Lalo na yung mga mahilig sa anime, for sure na, ay, sabi ko na nga pa nabobosesan ko yan si Voice Master, oh. Kafka Hibino pala siya. Kasi natural na boses ko yun, eh. Sino pa? O, ito. Si Engine ng Kaiju. Ay, hindi, ng Gachi Akuta pala. Engine ng Gachi Akuta at ako rin nagboses sa kontrabida doon, si Jabber. Kilala niyo ba si Jabber? Yung tawa ng tawa. Oh, tuwa kayo, no? At ako din yung nagkalat na boses sa mga AI. Oo, napansin niyo ba? Parang familiar yung boses ni Voice Master talaga eh. Ako kasi naman talaga yon. Kaya ako ang most recognizable voice sa buong Pilipinas na nagtatagalog. Oo. Pwede rin naman gawing English. Walang problema yon. Magaling kasi AI sa tao, no? Hello? Kaya maraming takot na voice talent ngayon. At alam nyo ba? Meron pa kaming bago. Ano yon? Solo leveling. Di ba? Season 1 and 2. Ako si Mr. Choi doon. Sino pa ba? Pangalan ko yun eh. Sino pa? Sa My Hero Academia. No? Vigilantes. Alam niyo sino ako doon? Ako nga pala, si Captain Celebrity. Di ba parang si Master Pogi? Tsaka ako si All Might. Yan, boses ko yun. Abangan nyo sa Aniwan. Mag-subscribe na kayo. Aniwan Philippines. Aniwan PH. Anyway, alam nyo, sa totoo lang, matagal na akong leader ba? Bago pa sumikat yung AI na yan. Oo naman, 1996 ko tinayo yung Voice of the Youth.
Kaya nga maraming broadcaster ngayon na sumikat dahil sa Voice of the Youth, dahil sa akin. Naging leader ako sa studio, sa mga youth affairs, sa mga youth leader, di ba? Naging leader ako sa training rooms, naging leader ako sa mga projects, naging leader ako sa mga teams. At ito yung napansin ko ha. Alam niyo kung ano yun? AI does not magically make you a better leader. Oh. By the way, meron ng bagong convention ha. Mga leader-lideran. Alam niyo nakakatawa, may mga leadership training na yan. Tapos yung like to train, wala namang company, wala ring organization. Pero lagi siya nasa leadership training. Ironic, di ba? Ang impokrito. Eto kung magulo ka na dati, mas mabilis lang ang gulo mo kasi mas mabilis ka na. Oo, ganun talaga. Kung mahina ka mag-communicate, at kung dati medyo may pagka 80-80 ka, mas mapapansin lalo kasi AI can generate words pero ikaw ang hindi marunong mag-lead with clarity. Kung may trust issues ka dati, mas lalala kasi ang temptation mo, no? Yun nga, gumamit ka ng AI para magbantay kasi nga may trust issues ka, so babantayan mo through AI. So here's the truth. Tantananan. Kailangan solid muna ang leadership foundation. Yan. Tulad ko, 30 years na ako nagli-lead. Elementary pa lang ako, leader na ako eh. Alam niyo ba yon? Kasi AI is a supplement, not a miracle machine. Hindi naman tatakbo mag-isa yan eh. Now, ito yung pinakamalaking danger na nakita ko sa mga leaders ngayon. Wow, talking about leaders, yung mindset nila, no? Yung mindset nila na, ay, may AI na. Bantayan natin ng employees. May AI na. I-track natin ang mouse clicks nila. Baka ano-anong site ang pinupuntahan. Uy, may AI na. I-monitor natin yung Slack messages. May AI na. I-qualify natin silang lahat. Oh. AI. Para sa masa. Delikado yan. Kasi alam nyo, management is not about treating people like machines. Oo, kayang gawin, ano mo yun, kayang gawing number ng AI ang lahat. Pero, hindi lahat ng madaling sukatin, dapat sukatin. Kasi, may mga bagay na hindi mo mahuhuli ng metrics. Yun. Alam mo kung ano yun? Yung moral, yung pagod, yung burnout, yung fear, yung creativity, at syempre, higit sa lahat, yung loyalty. At sa voice world ko, alam ko yan. Ako, ang dami nang galing sa akin. Napansin ko nga lately, no, ang daming mga YouTube, Facebook, mga TikTok Reels na laging tumitira sa mga haters, no? Mga taong, alam nyo na, mga taong tinulungan mo at tinarantado ka pa. Maraming ganyan. Sa lahat. Lalo-lalo na sa gobyerno. Oh, alam natin yan. Kasi kapangyarihan yan eh, no? Hindi mo masusukat ang puso ng delivery sa number lang. Hindi mo masusukat ang soul ng performance sa minutes lang. Same sa team. Pag feeling nila pinapanood sila ng AI, nawawala ang tiwala. And listen. Pag nawala ang trust, wala ka ng culture. Diba? Alam mo dito sa creative, iniiwan ko lang yung mga tao ko. Sobrang nakakatuwa, diba? Kasi we trust each other. So ang prinsipyo ko dito, kung kailangan mo ng AI para maniwala na nagtatrabaho ang tao mo, baka ang problema hindi sila. Diba? Kung kailangan mo pa ng AI para maniwala na nagtatrabaho sa babantayan mo, baka ang problema ay ikaw. Baka mali ang hiring mo, mali ang leadership, ang expectation setting, ang communication. Kasi, eto
Ang totoong leader ay hindi nagbabantay, kundi bumubuo at nagbubuo. So saan dapat natin gamitin ang AI as a leader? Ito yung mga practical na gamit na talagang ramdam ko sa experience ko. Okay? Una, meetings and documentation. Alam niyo mga ka-AI, ilang beses na ba tayong nag-meeting na parang ang ganda ng usapan, no? Tapos, after 1 hour, wala na. Evaporated. Oy, ito lang ha. Parang mga motivational speaker lang yan. Alam nyo, motivation and inspiration has expiration. Ako naniniwala. Ako kasi motivational speaker din ako. Pero ang daming mga scammer dyan ng mga motivational speaker eh. Wala namang business, pero talk us about business. Di ba? Parang napaka-impokrito naman ng mga yan. Saka lalo na ngayon, naggagaling-galingan kasi i-chat GPT lang kung ano yung sasabihin. Feeling nila sila yung di ba? Nagsabi at may experience kuno. Ito walang notes, walang action items, walang clarity kung sino yung gagawa. Dati may note taker, kawawa. Kasi yung hindi nakikinig ng buo, yun kasi yung nagsusulat. Ngayon, AI can help. AI can transcribe, summarize. AI can list action items. AI can remind what was agreed. Dati kasi walang recording, no, na maraming napapasinungalingan ba? Kung napag-usapan na bigla na lang, ay hindi naman natin, wala kang record, patay ka. Ang big deal nito, sa leadership kasi, less time sa clerical, more time sa coaching. At yun ang gusto mo, di ba? At yun ang gusto mo bilang leader. Hindi yung maging taga-compile ng updates, taga-remind, taga-habol. Gusto mo mag-lead, di ba? Be a leader. Pangalawa, onboarding and repetitive question. Alam niyo sa Creative Voices, sa training, sa teams, pare-pareho ang tanong ng mga bagong tao, no? Minsan, sino ang point person? Ano ba ang process? Paano po ba ito? Nasaan po yung file? Diba? Lalo na pag may mga bagong mga tao dito. Valid yan, normal yan. Pero, kung leader ka, alam mo, time sink yan. So AI can be your internal assistant. Pero take note, hindi para bawasan ang human interaction, kundi para alisin yung low stakes talk para mas marami kang oras sa high stakes talk. Yung mentorship, yung feedback, yung growth, yung culture. Pangatlo, decision making and brainstorming. Ayan, ito yung favorite ko eh. Kasi as leaders, madalas mag-isa tayo nag-iisip. May decision, may risk, may pressure. What if may partner, may partner ka sa thinking? Matagal ko nang gusto mo yan. Pero hindi mo, boss. Hindi oracle. It's a partner. Pwede mong sabihin, AI, ito yung plano ko. Hanapin mo ang butas. AI, kung competitor ka, paano mo ako tatapatan? Paano mo ako, kumbaga, tatalunin? AI, anong blind spot ko dito? Diba? Parang rehearsal. Parang stand-up comedian. Tinetes kung yung jokes sa maliit na crowd, diba? Bago ilabas sa big stage, kung magwo-work ba yan, ganon. Ganon yung AI. Parang testing space, ganon. At dito mo mararamdaman mas gumaganda ang decision quality mo. Kasi napipilitan ka mag-isip ng mas malalim. Pero ito ang big warning mga ka-AI. Let's check boundaries, no? Yung HR, legal, IT. Kasi hindi pwedeng basta mo ilagay yung hindi mo basta pwedeng ilalagay ang trade secrets, meeting minutes, customer data sa kung anong tool. Kailangan may guardrails. Kasi leadership is not just about speed. It's about responsibility. Wow, responsibility. Ngayon,
paano ko i-summarize ang leadership in the age of AI? Simple. Mas maging important o mas nagiging important ang pagiging tao. Yun. Kasi ang tao may empathy, judgment, courage, values. Tapos, pinaka-importante, purpose, no? Kasi ang AI, magaling sa task. Pero ikaw, leader ka. Ikaw ang may trabaho sa tao. At dito ko gustong, ibitin muna tong programa natin. No? Mga ka-AI, ang AI is not here to replace you. Ang AI is here to reveal you. I-reveal niya kung organized ka ba, kung clear ka ba, kung humane ka ba, kung may vision ka ba. So ang tanong ko sa bawat leader na nanonood ngayon, gagamit ba ako ng AI o hindi? Kundi, anong klaseng leader ako habang gumagamit ng AI? Oh. Alright? So, marami pa tayong mapapanood. Alam nyo, nakakatuwa tong episode natin dahil last, episode 24. Okay? Season 2. Last episode ng season 2. Kasi season 3 na next week. Okay? Alright. So mamaya, mabuhay kayo. At mabuhay makataong pamumuno sa panahon ng artificial intelligence. Manood tayo ng AI Talks at syempre, Balitang AI kasama yan. At pupunta tayo sa CES. Makikita nyo yung mga bagong high-tech na mga gadgets. At syempre, this week, kahapon actually, we just had our induction sa Philippine AI Business Association o PAIBA, led by the President, Jerry Ilaw. With that, I'll see you later. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence. AI 101, ang babala ng Godfather of AI. Bakit posibleng maging job shock year ang 2026? Alam mo yung takot na parang pelikula, na isang iglap lang, snap, tapos wala nang trabaho, parang si Thanos. Pero AI ang kalaban. Matagal na natin naririnig yan, paulit-ulit. Pero ngayong papasok tayo sa bagong yugto ng AI, bumalik ulit ang babalang yan. At galing ito sa mismong tinatawag na Geoffrey Hinton, ang Godfather of AI. Hindi siya influencer, hindi siya guru sa TikTok. Siya ang isa sa mga taong tumulong bumuo ng artificial neural networks, ang mismong pundasyon kung paano mag-isip ang AI ngayon. Kaya kapag siya ang nagsabi ng babala, hindi ito hype. Ito ay obserbasyon ng isang insider. Ang sabi ni Hinton, hindi pa tapos ang disruption. Ang nakita natin ngayon ay simula pa lang. Sa 2026, mas bibilis at mas lalawak ang kakayahan ng AI at dahil dito, mas maraming trabaho ang maaapektuhan. Simple lang ang logic niya. Kung ang AI ngayon kayang gumawa ng 60-minute software task, very soon kaya na nitong buuin ang buong proyekto. Dati kailangan mo ng 10 engineers. Sa hinaharap, baka 2 na lang. Ibig sabihin, mas kaunting tao ang kailangan para sa parehong output. At hindi ito haka-haka lang. Noong 2025 pa lang, nakita na natin ang epekto. Malalaking kumpanya tulad ng Amazon, Microsoft, Salesforce at IBM nagbawas ng tao habang mas maraming proseso ang ipinasa sa AI. Sa buong mundo, tinatayang 14% ng workforce ang naapektuhan. Ibig sabihin, halos 375 million workers ang kailangang mag-adjust. Hindi lahat nawalan ng trabaho, pero milyon-milyon ang napilitang mag-shift ng career o baguhin ang skill set. Sa datos na lumabas, US, halos 1.9 million jobs ang nawala.
China, 1.2 million. India, higit 650,000 IT service jobs. Sa kabuuan, tinatayang nasa 4 to 5 million jobs ang direktang nawala dahil sa AI adoption, pero mahalagang maintindihan ito. Hindi rin perpekto ang AI. May mga kumpanyang nagkamali. Isang Swedish fintech company ang nagtanggal ng 700 empleyado para palitan ng AI. Pero kalaunan, napilitan ding mag-rehire dahil hindi kinaya ng AI ang lahat ng gawain. Dagdag pa, ayon sa reports, 95% ng generative AI pilot projects ay pumalpak. Ibig sabihin, marami pa ring AI projects ang hindi kumikita o hindi gumagana sa totoong mundo. So ano ang totoong larawan? Hindi ito apocalypse. Hindi rin ito fairy tale. May mga trabahong hindi pa kayang gawin ng AI. Trabahong may empathy at tunay na human connection. Highly technical work na kailangan ng judgment at accountability. Malikhaing gawa na nangangailangan ng panlasa at intensyon ng tao. Pero may mga trabahong mataas ang panganib. Call center agents, IT support at repetitive clerical roles. Routine-based office work. Ayon sa projections, 75 million jobs ang maaaring mawala o ma-displace bago matapos ang 2026. Pero sa kabilang banda, 133 million new jobs din ang maaaring malikha. Dito pumapasok ang pinakamahalagang aral. Ang AI ay hindi parang meteor na bigla na lang babagsak. Ito ay parang rising tide. Unti-unti, pero sigurado. May oras ka para maghanda. 3 bagay ang malinaw. Una, kailangan mag-upskill, hindi optional. Ikalawa, magkaroon ng second layer of skills, yung hindi madaling kopyahin o palitan. Ikatlo, matutong makipagtrabaho sa AI, hindi tumakbo palayo dito. Ang laban ngayon ay hindi tao kontra AI. Ang tunay na laban ay taong marunong gumamit ng AI kontra taong ayaw matuto. Sa AI 101 na ito, tandaan mo, hindi ka mawawala dahil may AI. Mawawala ka kung pipiliin mong hindi mag-evolve. At sa panahon ngayon, ang pinakamahalagang skill ay ito, ang kakayahang matuto, mag-adjust, at makipagsabayan. Yan ang tunay na survival skill sa age of AI. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.